PM walay pagsulay sa tao nga dili gitugutan sa Dios aron tintalon. Yes bro, kaya ang tanan nga tentasyon iya na si Hawa, pero tugutan lang sa Ginoo aron matistingan ta sa Ginoo. Ato sa mga igsoon ng Hebro nga ang yawo, ang tentasyon dili nagikan sa Dios, gikan na sa Hawa, pero ang Ginoo mitugot lang aron masulayan ka. Okay, dara ha. Hebro 12, salamat Lord, no? Anto sa ang 12:7 ngadto sa Yes, gingon din eh. Anto sa pagkastigo kaninyo ingon nga kinigikan sa inyong amahan, no? Ingon nga kinigikan sa inyong amahan. Kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May mga anak bagod nga dili kastigoon sa iyang amahan. Kung dili kamo kastigoon sama sa gimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, nan dili kamo tinuod nga mga anak niya, kun dili mga pinaangkan. Kung ang atong mga tawanong amahan ng kastigo kanato sa gitaot tagihapon sila, labi pang dawaton nato ang pagkastigo sa atong espiritualong amahan aron makabaton kita kinabuhi. Kastigon kita sa atong tawanong amahan sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilang una-una ang angay, ilang giuna-una ang angay apan nagbuhat niini ang Dios alang sa atong kaugalingong katuyuan aron makabit kita sa iyang pagkabalaan. Kung kastigon kita makasubok kini kanato inay makalipay apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong o ganting malinawon. Tama gyud, no? Kay atong nahitabo nako atong miaging midong Domingo nakalin jud ko atong mas mopaubos pa gyud. Mas mopaubos pa gyud. Ang tentasyon gikan ba sa Dios? Dili, ang yawa mo naghibo sa kadaot pero gitugutan lang sa Ginoo. Muna kung mag-ampo ka, di na ay time nga dili itugot sa Ginoo ang kadaot. So, nakalimot na ko ano no? Dili ka. Okay. Nga ang tentasyon, dili na iya sa Dios. Naday time nga iyang tugutan. Palaban ko ni ko ang gihanay, no? Dictionary type man eh. Asa gikan ang tentasyon? Tintal. Dala. Okay. 1 Corinto 10:13. Gihaguan yun ako ni mga igsoon kutob sa teksto nga magamit ako pagtudlo pagpanlipod sa simbahan. Ako nang gisulat niya dictionary type para di na ko maglison. So 1 Corinto 10:13 napasa. Okay. Santiago. Okay, kanay sa Santiago ta kay nindot kayo. Santiago 1:13-15. Ang tentasyon dili gikan sa Dios. Okay. Santiago 1:13-15. So man mga igsoon gihaguan ko ni kay aron disagasa ko mag-lecture makalimot ko sa verse na ako'y matanaw dayon. Oh, okay. Santiago 1:13-15. Gingon din eh. Kung ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay mo ingon kining tentasyon gikan sa Dios, kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat og daotan, og dili usab siya mo tintal kang bisan kinsa. Ang apan moabot ang tentasyon kung ang tao ganoyon hayluon sa daotan niyang tinguha. Unya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala, og ini kahingkod na sa sala manganak kini og kamatayon. So ang tentasyon dili gikan sa Dios. Now, gihimo bata sa Ginoo nga dili maunsa sa tentasyon? Kung ligo na atong pagsalig niya, 1 Corinto 10:13, gingon din eh. So hatagan ta sa Ginoo power na dita ba daw sa tentasyon. 10:13, unsay gingon din eh. Ang tanang tentasyon nga naagyan ninyo, naagyan usab sa kadaghanan. Kay tumanon gayud sa Dios ang iyang saad, og dili siya motugot nga tintalon kamo, labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyong kusog, pagsukol sa tentasyon, o sa paagi sa pagbuntog niini. Perting ninduta.
Napa siya gihatag si brother, no? Kauswag ni. Uno Timoteo sa City nato sa Jis. Ato basahon gyapon. No? Madugay ni si brother Islam ni. Madugay ni mo bro binasag Bible bro, makatoliko juga. Pareha ka sa mga pastor sa laing nasod nga sa sige nilang tuon about sa Catholic Church, na Katoliko sila. Uno Timoteo sa City nato sa Jis. Sinapunta ni si bro, no? Nga mga Katoliko ni. Uno Timoteo kay sige magbasag Bible. Bisan to ang iyang gipangita sa Bible aron lang itiras Katoliko. Pero basig tawgon gani ka sa Ginoo bro, bulahan giga kayo. Uno Timoteo sa City ngadto sa Jis. Unsa bay atong dala sa mga tao nato dinhi sa kalibutan? Wala. Ug unsa may atong madala ini kamatay nato? Wala usab. Busa angay kita makontento kon makakaon o makabisi. Apan kadtong buot madato mahiagom sa tentasyon o malitang sa daghang mga binuang o makadaot nga mga tinguha nga makayud-yud sa tao ngadto sa kapilian o kalaglagan. Kaya ang pagka magigugmaon sa salapin mo itinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa iyang tinguha nga masapian na imulag hinoon sa pagtuo o nahiagom sa daghang mga kagulanan. Salamat bro, no? Mga Katoliko yun ni madugay ni si bro kay sige magbasag Bible. So mo na mga ison ha, na ang tinuod nga Christian religion mao ang simbang Katoliko. Dili ng mga Foursquare, dili ng Baptist, Methodist, kaya mo mga pundok, mini nga pundok sa reliyon. O sa lang yun ang tinuod nga reliyon. Natiswa sa Christian religion o sa lang. Pero sa Timog Kalibutan, there are four, no? Group called religion, considered as religion. Isa niya na ang Judaism religion, Islam, Christian religion, o kining Hinduism, Hindus. Muna, lima ni sila o four. Pero kanang mga sikta, Protestante, dili na sila relihiyon kay mihawa man sila sa Katoliko. No, mihawa man sila sa Katoliko. Unya nagtukod og ila, so dili sila relihiyon. Dili pareha sa Islam. Ang Islam, dili man na sila gikan sa Katoliko. Nagtukod naman na sila ila. Si Muhammad, mikalit naman siya, wa siya, dili siya Hudiyo, dili siya Katoliko, nasa iyang gipailang nga reliyon. So, gikonsider na reliyon ang iyaha. Unlike sa mga sikta, nga wala ang simba Katoliko, wala man sila. So, they are not religion. Wala makaigsunan ko mga Katoliko, ayaw yun mo padala sa mga sikta, no? So, kung sa may gusto na itong tinahon, ako balikan og tinaw mga igsoon ang panahon sa Advento. Kay niya man ta sa time sa Advento. The word Advent mga igsoon derived from the Greek Latin word Adventus, meaning pagpaabot sa pag-anhi sa atong Ginoo. Sa atong isaulo karon nga Advento duha ang atong gihandom. Duha ang atong gisaulo. Ang una mao ang unang pag-anhi ni Lord Jesus. Pinagi siyang pagpakatao. Ang ikaduha mao ang iyang pagbalik dinhi sa kalibutan. Nga gitawag sa English o parosya, the second coming of our Lord Jesus Christ. Mao na ang atong gihandom panahon sa Advento. Unya doon na tayo misa di Galio tuod kay gihimo na nadaan sa mga tao dito sa Jerusalem. Pinagi sa Galician woman nga gitawag og Igeria. Nga moadto gyud siya sa Jerusalem matag kaadlawon kay dito sa Jerusalem dunay misa nga himuon. Unya dito sa Portugal gitawag nagmisa di Galio kay ang ilang pagsaulog sa misa iniktuktugaok sa manok. Buot pasabot ang ilang alarm clock mao ang pagtuktugaok sa manok kay wala may alarm clock sa una. So iniktuktugaok sa manok sa kadlawon manikay-sikay na mga Christians or Katoliko nga mosimba sa panahon sa Advento. O miabot man sa Pilipinas sa mga Katoliko niadtong March 16, 1521 pinagi sa grupo ni Ferdinand Magellan nga usa ka explorer nga dunay pari nga Katoliko kuyog mao na Kristiyanista unya naa na puntay misa di Galio. Mao na mga igsoon. Now, miabot ba gyud ang mga Christian sa Espanya? Ato basahon mga igsoon ang mga Katoliko miabot sa Espanya. Si San Pablo gyud unang miabot sa Espanya. O siya gyud na Christianize sa mga Espanyol.
Ato basahon mga igsoon, ang buhat 15:24. Giingon din eh. Naglawa ko nga mahimo ko na kini karon. Muapit ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Ug human ako malipay sa pagpakiguban kaninyo sa makadiyot tabangi ako sa pagkanto dito. So si San Pablo miadto gyud siya sa Espanya. May so ang nasod Spain biblical na. Biblical ng nasod Spain. Mo na nakanindot sa Pilipinas kay nakakonek siya sa pagsangyaw sa Christian religion based on history or kumutan na tag history. Kay si San Pablo miadto gyud sa Espanya. Unya mga Espanyol mo nagdala Kristiyanismo sa Pilipinas March 16, 1521 through the press Father Pedro Valderrama kung ako kalimot or si Father Andres Ordaneta. Pero ang ilang kauban explorer nga taga Portugal nga mao si Ferdinand Magellan. Si Ferdinand Magellan dili siya preacher, usa siya ka explorer. Gitugutan siya nga mo biyahe, mangita siya isla dinhi napita ni King Philip. Si King Philip mao na ang hari sa Spain sa ilang panahon. O pagka-discover nila nga dunay isla dinhi dunay yuta nga walay nag-organize, wala ma-develop o wala may nagatiman o wala pa na organize, mao nang gitawag taog Philippines in honor of the name of the King of Spain during the time. Mao nang gitawag taog Philippines. So, magpasalamat nila. Pero ang atong pasalamatan og Mayo ang pagdala nila o Christian religion dinhi sa Pilipinas. Kay nakabalo na ta sa tinuod nga Dios. Kay kung wala pa moabot sa Pilipinas ang mga Espanyol, ang atong Dios, San Telmo ta, Santaco, Diwende, mga bato nga talagsaw ng Burma, maura na unta ang Dios sa mga Pilipino. Pero pag-abot sa mga Katoliko dinhi, nakailan na ta sa tinuod nga Dios. Unya ikaduha, nanindot ang atong mga pangalan. Unya, ang nakanindot pagyod kay ang mga Espanyol maoy nagdala dinhi og apelyido. Kay sa una, kung ang imong amahan dako og yuta, moingon lang ng mga tao na anak man na siya ni Pedro nga dako og yuta. Kung ang imong amahan bakol, moingon lang ng uban, anak man na ni Juan nga bakol. Pero pag-abot na dinhi sa mga Christians, naa na tay apelyido. Nindot na. So magpasalamat ta sa mga Spanish kay nindot ng atong dagway di na ta mag-bold nga apelyido nato pasada na nya atong mga itsura educated na o ato ang kinabuhi educated na. Mao na mga igsoon. So dako kay tabang ang mga Katoliko nga miabot sa Pilipinas. Unya sawayon lang tayo ni mga sikta. Pagkaway klaro, no? Sawayon lang tayo ng mga Protestante nga kung wala ang simbang Katoliko, wala man na sila. Mao na mga igsoon. O, tanawa. So, basta kay tinarong na gani nga diskusyon para sa ito sa Manista, nag-ingon nga iyang iprove nga ang Katoliko tinukod ni San Ignacio, hawa, lakaw siya, hawa siya magpabiling kay tinarong nga na ito pag-imbestiga na ito. Kay gusto naman ito, binigwasay nga lalis itong sa Manista hapon. So, kung ato tubaw tanon, asa may ebidensya mo nga ang Catholic Church founded by St. Ignatius, wala, di. Munang laylo siya. Munang kanang mga Protestante, kung binurong nga lang ito, mukha na sila, pero tinarong, dili na sila. Ano man, di man sila katubag pangutanon.